Ang punong tanggapan ng Tengda Corporation, isang kumpanyang kilala sa iba't ibang larangan ng negosyo tulad ng gaming, internet, digital hardware, cultural media, at pagkain. Sa maikling panahon, umabot ang net worth ng kumpanya sa higit 100 na bilyong piso. Si Pei Chen, ang nagtatag ng kumpanya, ay isang matagumpay na negosyante na pinarangalan ng maraming parangal. Kilala siya sa mga titulong pinakamahusay na boss sa mundo, walang kapantay na dalubhasa sa pamumuhunan, henyo sa pagbuo ng mga laro, at isang tagapamahala na namamahala ng hindi kumikilos. Ang mga titulong ito ay sumasalamin sa kanyang kahangahangang kasanayan sa negosyo at ang kanyang abilidad na makita ang mga uso sa iba't ibang industriya. Sa isang press conference, napapalibutan si Pei Chen ng mga mamamahayag, kumikislap ang mga kamera habang nagkakagulo ang mga reporter na gustong makapanayam siya. May mikropono sa harap niya, at ang kanyang kumpiyansang tindig ay nagpapakita na handa siyang harapin ang media. Ang eksenang ito ay sumisimbolo ng tagumpay at respeto na nakamit ni Pei Chen, binibigyang diin ang kanyang mga natatanging tagumpay at impluwensya sa mundo ng negosyo. Isa sa mga mamamahayag ang nagtanong, Chairman Pei, pwede ba ninyong ibahagi sa amin ang inyong karanasan? Paano ninyo narating ang ganito kataas na tagumpay at ang mga nakamamanghang nakamit? Sumagot naman si Chairman Pei, ang aking tagumpay ay dahil lamang sa swerte. Ang aking unang layunin ay talagang magtalo ng 50,000. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, tila inihahayag ang pagtatapos ng kanyang talumpati. Nakatayo siya sa entablado sa harap ng napakaraming tao, habang ang mga ilaw ay tumatama sa mga nakangiting mukha ng mga manunood. Isang malawak na tanawin ng Handong University noong 2009. Magandang araw ito sa universidad, maliwanag ang sikat ng araw, at masiglang humuhuni ang mga ibon. Sinusubukan ni Mayang na gisingin si Pei Chen. Kuya Chen, gumising ka. Klase ito ng vice-presidente ng universidad. Kailangan nating pumirma sa attendance sheet ng maaga. Habang dumidilat si Pei Chen, naririnig niya ang boses ni Mayang, ngunit tila naguguluhan pa siya. Naisip niya, ang ingay naman. Sino ba to? Pagkalipas ng ilang sandali, naitanong niya, klase? Anong sinasabi mong klase? Nang mapansin ni Mayang na nagising na si Pei Chen, nginitian niya ito ng malapad. Dahil sa labis na saya ni Mayang, nagulat si Pei Chen, halos lumaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Matapos magising, agad na tumakbo si Mayang upang pumirma sa attendance sheet. Nagbanta pa siya, bilisan mo. Magkakaproblema ka kapag inabutan ka ng vice-presidente. Si Pei Chen, isang 19 na taong gulang na estudyante ng universidad, ay nasa kanyang silid dorm. Nakaupo siya sa gilid ng kama, humihingal at hinahaplos ang ulo. Naitanong niya sa sarili, ano bang nangyayari? Masakit ang kanyang ulo, at nang magpalinggo-linggo siya sa paligid, napansin niyang iba ang itsura ng silid kaysa sa natatandaan niya. Sa gitna ng silid, tuliro siya at naguguluhan. Sinimulan niyang suriin ang paligid, at napansin niyang may mga bagay sa silid na hindi niya kilala. Tumingin si Pei Chen sa kalendaryo sa pader at nagulat. Klase ng vice-presidente, pagkuha ng attendance. Ibig sabihin, nasa unang taon pa lang ako. Nakatitig siya sa kalendaryo, hindi makapaniwala, bumalik siya sa taon ng 2009, 10 taon ang lumipas mula sa kasalukuyan. Dahil sa pagkagulat, kinurot niya ang sarili. Nagulat siya sa naramdaman ngunit nakahinga ng bahagya ng mapagtantong hindi siya nananaginip. Biglang bumalat ang isang maliwanag na liwanag sa buong silid, at lumitaw ang isang mensahe sa Wealth Conversion System. Naguluhan si Pei Chen at nagtanong, ano yun? Ano to? Nagpatuloy ang mensahe, sinasabing kasalukuyan ng nagbibind ang sistema sa host. Sistema, bulong ni Pei Chen, habang tila mas naguguluhan pa siya. Mabilis na kinumpirma ng sistema ang pagbibind nito, at kumislap ang mensaheng binding success. Isang data box ang lumabas, ipinapakita ang pangunahing impormasyon ni Pei Chen, kasama ang kanyang panimulang kapital na 50,000 at mga personal na assets na 433. Pagkatapos ng pagkalkula, idineklara ng sistema ang bind complete. Ipinaliwanag din nito ang mga kakayahan nito, sinasabing bibigyan si Pei Chen ng tiyak na halaga ng pondo para sa mga normal na negosyo ng kanyang kumpanya. Bagamat naguguluhan, na-intrigue si Pei Chen. Tinanong niya, ibig sabihin, kung gagastusin ko ang 50,000 na to at kikita ako ng 100,000, base sa 100,
isang conversion rate, 1,000 lang ang makukuha ko. Naisip niya na mababa ang conversion rate para sa mga kita, kaya't nagpasya siyang pag-aralan ng mabuti ang bagong sistema. Naiintindihan ko na, sabi niya sa sarili, habang unti-unti siyang ngumiti. Nakangiti ng masama, hinahaplos ni Pei Chen ang kanyang mga kamay, iniisip, kung magagastos ko ang buong 50,000, base sa conversion rate ng pagkatalo na isa, magkakaroon ako ng kakulangan na 50,000. Sa sobrang saya, tila napatalon siya sa kagalakan. Nakatingin siya sa ilog, at ang tubig ay tumatalsik pataas sa paligid niya. Nakangiti siya, puno ng masiglang ekspresyon sa kanyang mukha. Mukhang napakaliwanag ng kinabukasan ko. Mabilis siyang humarap sa isang computer screen, tinitingnan ang wealth conversion system. Habang nakangiti, naisip niya, siguradong babagsak ang kumpanyang ito sa ilalim ng aking pamumuno. Soarang Tengda, iyon ang magiging pangalan ng kumpanya. Sinimulan ni Pei Chen na i-type ang Soarang Tengda sa sistema. Pinagmamasdan niya ang screen, nag-iisip na, mukhang maganda ito. Hindi ba't mas madali ang malugi kaysa kumita? Lumabas ang mensahe sa sistema, Tengda Network Technology Co. Limited, rehistrasyon kumpleto. Nakaupo si Pei Chen sa isang sofa, may masamang ngiti sa kanyang mga labi. Naisip niya, may bentahe ako ng dagdag na 10 taon ng alaala, at hanggat iiwasan ko ang mga industriya na siguradong kikita, siguradong malulugi ako ngayon. Ang tanong kung anong larangan ang papasukin ni Pei Chen ay nabawasan sa isang simpleng desisyon, alin sa mga ideya sa kanyang isipan ang pipiliin niya. Sa loob ng utak ni Pei Chen ay may pagpupulong na nagaganap. 4 na figure ang nakaupo sa isang bilog na mesa, lahat sila'y magkakamukha, mga binatang may itim na buhok, suot ang puting t-shirt na may nakasulat na pagsasayang ng pera. Seryoso ang kanilang mga mukha, na parang dumadalo sa isang mahalagang pagpupulong. Bang! Umalingaw-ngaw ang tunog ng isang maso na tumama sa mesa. Ang unang pagpupulong ng hamon sa pagkatalo ay opisyal nang nagsisimula, anunsyo ng tagapagsalita. Tumingin siya sa mga kasamahan at tinanong, sino ang gustong mauna? Isang figure ang masiglang nagtaas ng kamay at sumagot, ako. Tumango ang tagapagsalita, nakangiti. Sige, pakinggan natin si estudyanteng Pei Chen. Habang tumitingin sa isang malaking tumpok ng mga papel, sinabi ni estudyanteng Pei Chen, batay sa mga detalyadong patakaran, may mahigit 200 na paglabag. Ibig sabihin, lahat ng ilegal na aktibidad ay ipinagbabawal, kaya kakaunti na lang ang mga pwede nating subukan. Kanyang itinuturo ang mga naka-highlight na asul na pagkakasulat, walang pag-iispekula ng ari-arian. Walang ilegal na pamumuhunan, walang pag-iispekula sa mga pamumuhunan at materyalistikong bagay, walang pagbili ng cryptocurrency. Napakunot noo ang isang figura na tila isang magnanakaw, at sinabi, talagang mahigpit ang sistema sa mga bagay na bawal. Mapaparusahan tayo kung susubukan natin ang mga yon. Samantala, isang figure ang nag-relax, kalmado ang ekspresyon. Mukhang hindi naman gaanong naiiba ang mundong ito. Sa orihinal na mundo, tanging sa larangan ng teknolohiya lang ang may mas mabilis na pag-unlad, at mas mahigpit din ang proteksyon ng copyright. Maraming software packages na wala sa orihinal na mundo, at libre silang gamitin. Pero ang problema, napakahigpit ng kontrol ng sistema sa larangan ng teknolohiya. Isa pang figure, na tila naglalaro ng video game, ang nag-iisip tungkol sa pagbuo ng laro. Ipinaliwanag ni Batang Figure Pei Chen na ang game development ay delikadong negosyo dahil mataas ang kapital na kailangan at mabilis na nawawala ng bisa ang mga laro sa merkado. Habang iniisip ito ng figurang nakasalamin, pinag-aaralan niya ang industriya ng game development, nagtataka kung paano ito naiiba sa ibang negosyo. Iniisip din niya kung paano makakagawa ng mga larong agad malulugi. Nasa sabik ang Batang Figure ni Pei Chen sa ideya ng paggawa ng laro. Nakikipag-usap siya sa iba pang figure at sinabi, kailangan nating gawin ang laro, bayaran ito, at gastusin ang lahat ng pondo. Nagkasundo ang lahat ng figure ni Pei Chen na nakaupo sa pulang upuan. May kumpiyansang ekspresyon ang bawat isa, napapalibutan ng mga dolyar, at may karatulang nagsasabing, ayusin natin ito ng ganito. Bumalik ang eksena kay Pei Chen, nakatikom ang mga kamay at may determinadong ekspresyon sa mukha. Suot ang puting damit at maikli ang itim na buhok, napapalibutan siya ng mga imahe ng iba't ibang karakter, isang lalaking nakasot, isang babaeng nakadamit,
at isang lalaking nakapulang suit. Sa likod niya ay isang digital screen na may mga bumabagsak na binary code. Nakatayo na ngayon si Pei Chen sa kalangitan, habang ang mga dolyar ay bumabagsak sa paligid niya. May determinadong ekspresyon sa kanyang mukha, handang magsimula ng bagong pakikipagsapalaran. Nagdesisyon si Pei Chen na magsimula muli ng kanyang buhay sa pamamagitan ng game development. Determinado siyang yumaman mula sa mga laro, kahit na nangangahulugan ito ng pagdurusa sa simula. Makalipas ang ilang sandali, nakaupo na si Pei Chen sa kanyang mesa, nakaharap sa computer habang sinusulyapan ang isang pulang kotse sa screen. Kita sa kanyang mukha ang hirap habang nagsusumikap siyang magtrabaho sa isang proyekto, isang laro na kanyang binubuo gamit ang isang editor. Nakakagulat, hindi ko akalain na ganito kahirap gumawa ng larong maibebenta, buntong hininga niya habang nagpapatuloy sa trabaho. Ngunit may bahagyang kasiyahan sa kanyang mga mata habang sinasabi niya, "Napakaswerte ko talaga sa resources ng Esro platform. Kailangan ko lang bumili ng custom game set mula sa kanila at gamitin ito sa editor." Nang matapos sa wakas ang kanyang trabaho, bahagyang sumandal si Pei Chen sa kanyang upuan, may kumpiyansang ngiti sa kanyang mukha. Ngayon, ang natitira na lang bago ilabas ay ang pagpasa sa audit, sabi niya sa sarili, tila kontento sa nagawa. Iniisip ni Pei Chen, basta't gastusin ko ang buong 50,000 dolyar sa platform at gumawa ng larong walang bibili. Mawawala lahat ng pera sa loob ng 2 linggo. Bumili si Pei Chen ng driving simulator template na nagkakahalaga ng 20,000 dolyar, na may kasamang libreng disenyo ng interior at exterior ng sasakyan. Tinitingnan niya ang bagong template na ito sa screen, iniisip, medyo mahal, pero ito ang gusto ko. Sunod, gumastos siya ng 23,000 dolyar para sa background template ng kalsadang disyerto. Tahimik siyang ngumiti sa sarili. Medyo magastos, pero sulit naman ito para sa plano ko. Habang tinitingnan niya ang isang simpleng rankang function na kanyang binili gamit ang natitirang pera, napaisip siya. Pakiramdam niya ay may kulang, na masyadong simple ang function na yon. Sa kanyang isip, nakikita niya ang isang malaking kaldero na puno ng kumukulong sabaw, may nakalubog na kotse rito. Walang espesyal sa isang simpleng driving simulator, inisip niya. Paano kaya ito makakapasa sa audit ng platform? Biglang nagniningning ang kanyang mga mata. Alam ko na. Sabi niya, kailangang laruin ng mga player ang mapa ng hindi bababa sa 8 oras bago makatawid sa stage, at may mga liko sa daan paminsan-minsan. Mukha siyang tuwang-tuwa sa ideya. Diyos ko, napakagaling ko talaga. Sabi niya, lubos na nasisiyahan sa kanyang bagong plano. Suot ang puting hoodie, nakatutok si Pei Chen sa screen ng kanyang computer, mabilis na nagtatype sa keyboard habang nakikita sa screen ang software program na kanyang ginagamit para sa proyekto. Sa wakas, tumayo siya mula sa kanyang upuan, may ngiting may kasiyahan. Huwag na nating sayangin ang oras at subukan na natin ito. Nagbago ang eksena at makikita ang view ng loob ng isang kotse. Nakaupo si Pei Chen sa upuan ng driver, nakatingin palabas ng harapan na bintana habang sinusubukan ang kanyang laro. Pagkatapos ng ilang minuto ng paglalaro, unti-unting nawala ang kasiyahan sa kanyang mukha. Napabuntong hininga siya sa sobrang kabagalan at sobrang pagka-boring ng laro. Ngunit ang pagkabigo ay napalitan ng saya sa kanyang mukha. Perfect, naisip niya. Sa sobrang pangit nito, tiyak na hindi ito kikita. Malulugi talaga ako. Dahil sa nasubukan na niya ang laro kaya binitawan na niya ang controller at sinabi, sa ganitong pangit na gameplay, siguradong susumpain ako ng mga gamer hanggang sa mamatay. Walang paraan nakikita itong laro na to. Nakaupo si Pei Chen sa isang upuan, nakatingin sa larong ginawa niya na may masayang ekspresyon. Madilim ang kwarto, tanging dim na ilaw ang nagpapaliwanag sa kanyang anyo. Halatang malalim ang kanyang iniisip. Sa ganitong kakapangit na laro, tiyak malulugi ako. Makalipas ang ilang sandali ay lumipat ang eksena sa tanawin ng Handong University dorm sa gabi. Isang grupo ng mga estudyante ang naglalakad pabalik sa kanilang mga dorm matapos ang klase. Nag-shift ang eksena papasok sa isang dorm room. Nasa kani-kanilang mga kwarto ang mga estudyante, ang eksena ay nagpapalit sa isa pang kwarto kung saan 4 na estudyante ang naglalaro ng online games. Isa sa kanila, si Yasua, ay sumisigaw. Ay collapse nyo yan, Yasua, habang ang isa naman ay sumisigaw ng Baron. Baron, Baron,
Habang si Mayang ay kumakain ng instant noodles habang naglalaro sa kanyang computer. Ay sinabi nito na Brother Chen, matapang ka talaga, talaga bang ipagpapatuloy mo ang pag-skip ng mga klase? Habang patuloy sa paglalaro si Pei Chen ay sumagot ito ng Mayang, tumahimik ka na lang at bilasin mo. Tapusin mo yang kinakain mo. Lagi ka kasing nawawala sa mga team fights. Nakatuon na si Pei Chen sa paglalaro. Sinabi ng isang manlalaro na wala si Mid. Malamang nagro-roam siya. Makikita sa game screen na natatalo ang team ni Pei Chen kaya naiinis siya. Sinabi niya na 3 laban sa 1. Pero natalo pa rin tayo. Marunong ba kayong maglaro? Dagdag pa ni Pei Chen na putya. Nakikipaglaban tayo. Mayang, seryoso ka bang nagju-jungle ka pa rin? Hanggang sa makikita sa game screen na natalo na ang team ni Pei Chen, sa isip ni Pei Chen, na may 11th kill, 2 dead, at 7 assist na ako. Tapos natalo pa rin ako. Habang nakikita niya ang mga trash talk mula sa kanyang mga kakampi, Noob King. Ang laki na ng lamang mo. Kailangan mo pa talagang agawin ang kill gamit ang ult mo, ha? Pakitigil na nga ang paglalaro gamit ang paa mo. Nagsasaka simulator ba ang nilalaro mo? O League of Legends? Nakalimutan mo na ba na hindi ka naglalaro sa practice mode? Mga batang naglalaro tuwing bakasyon. Habang kumakain ng ramen si Mayang, ramdam niya ang pagkadismaya dahil sa pagkatalo nila, dahil sa sinisisi niya si Pei Chen. Samantala, tila napatulala si Pei Chen sa narinig, dahil sa buong laro, farm lang siya ng farm, pero siya pa rin ang sinisi. Sa isip niya, si Mayang, siya ang naging ka-roommate ko ng 4 na taon sa universidad. Seryoso siyang tao sa lahat ng bagay. Mga average ang resulta niya. Hindi siya ganun kagaling pero hindi rin siya ganun kasama sa paglalaro. Isa siyang halimbawa ng Jack of all trades, Master of none. Napabuntong hininga si Pei Chen at napatingin kay Mayang habang kumakanito ng ramen. Iniisip na baka hindi magtagal ang kanilang pagkakaibigan kung magpapatuloy ang mga ito. Muling nagsimula ang laro ng grupo, lahat ay seryosong nakapokus at determinadong manalo. Subalit ilang oras pa ang lumipas, si Pei Chen ay napagod na at nag-uunat. Pas na ako, sobrang antok na ako. Gusto ko ring magising ng maaga bukas, aniya, sabay lakad palayo sa kanilang mesa. Nakahiga na siya ngayon sa kama, mukhang relaxed at masaya. Ano ngayon kung natalo kami? Hintayin ko lang ang 2 linggo at may dagdag na 50,000 sa bulsa ko. Hindi ba't mas maganda yun kaysa manalo sa laro? Sa isip-isip niya, sabay ngiti at tawa dahil sa magkakaroon siya ng 50,000. Habang iniisip niya ang dagdag na pera, masaya niyang ini-imagine ang kanyang mga bagong gaming equipment tulad ng ET Gaming Laptop, Flash Speed 5, at 3081. Nagtuloy-tuloy ang eksena sa isang magulong apartment sa D-City, kung saan makikita ang isang binata na nakaupo sa mesa, hawak ang controller. At mukhang discouraged sa screen, makikita ang pangalan niyang, Sweet Potato Network Gaming Zone Streamer, Kiao Liang, IGN Teacher Kiao. Bumagsak ang ulo ni Kiao Liang sa mesa habang nagrereklamo, ang mga laro sa linggong ito ay sobrang sama kaya't wala akong makukuhang magandang views. Inabot ni Kiao Liang ang kanyang electric kettle habang iniisip ang hirap niyang makuha ang sapat na views para mabayaran ang mga bayarin. Napatingin siya sa computer screen kung saan lumitaw ang isang ad para sa Lonely Desert Highway. Isang driving simulator na may tagline na makakatulong sa iyo na muling pag-isipan ang iyong mga desisyon sa buhay. Nagulat si Kiao Liang at napaisip sa kakaibang konsepto ng laro. Sa isang iglap, napalipat ang eksena sa kanya habang nakaupo sa harap ng TV, sabik na sinubukan ang laro. Driving simulator na makakatulong sa iyo na pag-isipan ang buhay. Gusto kong makita kung paano makakatulong ang isang laro na nagkakahalaga lang ng $1 para isipin ang buhay. Pinindot niya ang controller, at nagsimula ang laro. Sa unang pagbukas pa lang, naabsorb na agad siya sa kakaibang hamon ng Lonely Desert Highway, nakatutok sa bawat galaw habang tinatahak ang walang katapusang kalsada sa disyerto. Habang nagmamaneho si Kiao Liang sa Lonely Desert Highway, pinagmamasdan niya ang tanawin. Napansin niya ang napakapangit na pagkaka-render ng background ng disyerto, na parang tinamad ang developer sa pagbuo ng mga detalye. Itinoon niya ang pansin sa kalsada at manibela, at naramdaman niyang mahirap i-control ang sasakyan. Ang mga sound effect ng laro ay parang nakakaantok at monotonous.
Sinabi niya sa sarili, bilang isang eksperto sa mga pangit na laro, ito'y madalas na nangyayari. Sanay na ako sa lahat ng ito. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho, kahit na unti-unti na siyang nainis. Bakit parang napaka-stagnant? Ang tagal ko nang nagmamaneho, bulong niya. Inisip niya na bibigyan niya ng 10 minuto pa ang laro. Pero habang lumilipas ang oras, tila nauubusan na siya ng pasensya. Napagod siya sa walang katapusang biyahe, at tila hindi niya na kayang magpatuloy. Napatingin siya sa daan at naisip, sino ba ako? Ano ba ang gusto ng laro sa akin? Bukod sa walang katapusang pagmamaneho, nakaupo siya sa kotse, pagod na pagod, at tila nalalagas na ang kanyang pag-asa. Nababagot na ako hanggang kamatayan, bulong niya. Bukod sa mga liko dito't doon, wala nang iba sa larong ito. Ano bang ginagawa ko? Habang nakatitig siya sa screen, namumula ang kanyang mga mata, puno ng pagkabigo ang mukha. Ngunit bigla niyang napagtanto, hindi ba't parang ganito rin ang buhay ko ngayon? Parang stagnant lang, napaisip siya na baka kailangan niyang huminto saglit at magpahinga. Kailangan kong kumain bago magpatuloy sa pag-explore. Sabi niya sa sarili, pero naalala niyang walang pause function ang laro. Anong problema? Wala bang pause function? Ano bang mali sa larong ito? Bigla, bumangga ang minamaneho niyang kotse, at nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Kailangan niyang ulitin ang laro mula sa simula. Nagmaneho ako ng 30 minuto, tapos sinabihan lang akong subukang muli. Sigaw niya, ngunit sa halip na magalit ng tuluyan. May pilyong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Handa siyang maghiganti sa laro. Tumayo siya, naghanda ng pagkain, at sinabi, pagkatapos kong kumain, gagawin kitang content para sa aking pangit na game channel. Ngayon, mayroon siyang ideya kung paano gawing interesante ang kanyang gameplay experience at gawing viral content ang nakakatawang karanasan sa walang katapusang biyahe.